Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah aqidah at tinatalakay pa rin natin nga yung usapin na may kinalaman na ito sa pamumuno sa jihad at iba't iba pang mga bagay. Tinga babu majaa fi dimmatillahi wa dimmati nabiyihi. Tungkol sa sa ilalim ng mga tao sa pangalaga ni Allah at pangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, yung dimmatullah, yung pagiging dhimmi, so nangangahulugan nito unang-una yung pagkakasailalim ni numan sa pamahalaan ng mga Muslim at sa mas specific na konteksto yung dhimmi na hindi Muslim na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga Muslim, ng pamahalaang Muslim, alhamdulillah. So nababanggit dito yung usapin ng ta'mir, yung pagkakatalaga bilang pinuno at ganito nga nagiging pinuno ang sinuman. Katulad na tinalakay kahapon dun kay Abdullah bin Jahash kung paano siya itinalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pamunuan ang kauna-unahang military mission sa Islam, yung nga papuntang Nakhla. Itinalaga siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam syempre itinalaga ni Allah. At ang mga khalifa ay naitalaga hindi dahil sa kumbaga itinalaga lang sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ganoon naman ang nangyari talaga kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siya ang de facto na tagapagmana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamahala sa mga Muslim. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naging khalifa dahil sa pagkakaisa, ijma ng kanyang syura o ng mga pangunahin sa mga Muslim, yung ahlul aqdi wal hal na nabanggit din natin kahapon na silang mga pangunahin sa mga Muslim na nagbobotohan kung sino magiging pinuno ng mga Muslim. Walang botohan sa Islam na katulad ng nangyayari sa demokrasya. Lahat ng tao boboto, hindi ganoon. Sa Islam, yung mga khalifa, yung mga pinuno, binoboto yung ahlul aqdi wal hal. Na sila yung mga tao na kumbaga nasa posisyon upang magbotohan. At ito nga yung tinatawag na rin na syura ng mga pinuno, yung kanyang konseho. Ba mamatay yung dating pinuno, magbobotohan sila kung sinong susunod na magiging pinuno. Kasi nga hindi pwede na ang lahat ng tao ay boboto. Kasi katulad nga na nakikita natin sa demokrasya, lahat na lang ng tao boboto. Lahat ba ng tao ay mayroong talino para malaman kung sino ang iboto? O lahat ba ng tao ay mayroong malasakit para iboto lang ang tunay na inakala niya na magiging matapat sa kanyang tungkulin? Kaya nga kasabihan, democracy is the tyranny of the uninformed. Ang demokrasya, ito ay pang-aapi ng mga walang nalalaman. Kasi naihahalal sa posisyon ng mga tao hindi dahil sa kanilang husay. Sila ay naihahalal dahil sa kanilang kasikatan. Kaya marami sa mga mananalo talaga sa eleksyon kung sino yung pinakamalaki ang ginastos sa pangangampanya. Kaya nga, dito sa Pilipinas nakakatawa, magiging politiko o naihahalal yung artista, yung magaling sumayaw, magaling kumanta o kung sino-sino na lang. Basta lang boto lang sila ng boto. At sa bawat eleksyon, lumalabas na lang talaga yung issue na yan. Tatanungin mo yung mga tao. Doon sa mga binoto mo, lalong-lalo niyo yung mga maramihan na iboboto, mga senador. Ang ginagawa ng marami sa mga tao para makaraos na lang. Bilog na lang yun ng bilog. Yung marami sa mga boboto, bilog lang ng bilog. Wala nang iniisip.
Kasi nga sa usapin ng husay, sino ba nakakaalam kung sino magiging mahusay na pinuno? Yung kanyang konseho. Kaya yun, yung ahlul akdi walhal. Sila ang magbobotohan, hindi lahat ng tao. At isa pa, yung mga tao, kung sila lang yung boboto, di ba? Pwede silang maimpluwensyahan ng politiko eh. Babayaran sila, tatakutin sila. So walang ganoon. Walang ganoon sa Islam, alhamdulillah. So ganoon yung ta'mir. Kaya ang sino mang pinuno, di ba? Muslim magpapakilalang pinuno, tapos siya lang naman ang nagtalaga sa sarili niya bilang pinuno. Wala namang syura na nagtalaga sa kanya. Wala namang ahlul akdi wal hal. Yung ahlul akdi pwede nating maintindihan din bilang stakeholders eh. Basta yung merong malaking kinalaman doon sa pagpapatakbo ng bansa na yun o organisasyon na yun. Sila yun. Kaya nga battle ang ta'mir ng sino man na sarili lang niya ang nagtalaga bilang pinuno. Diba? Kakatwiran niya. Siya ang nagpasimula. Kaya siya dapat ang pinuno. Walang ganoon. Di porke ikaw yung founder, ikaw yung magiging pinuno. O kung ano-ano pang gagawin nilang dahilan. Kung ano-ano pang gagawin nilang dahilan. Hindi pwede. So dapat merong ta'mir na tama. Para maituring na tama ang pamumuno. Ngayon doon sa usapin ng wilatul umur, pangkalahatan ito. Ang tinutukoy dito yung pangkalahatan na pamumuno sa mga Muslim. Yung kalagayan ng mga khalifa, hari, na technically, hindi sila basta-bastang mapapalitan eh. Kasi magiging magulo kung basta-basta lang silang papalitan. Pero kung ang organisasyon in question ay maliit lang na organisasyon, kumpanya, korporasyon, o community, na madali lang naman mapapalitan yung pinuno, pwede magpalit ng pinuno. Pwede. At pwedeng panagutin ng pinuno, lalong-lalo na. Actually, sa khilafa, pwede naman panagutin din ng khalifa eh. Kung palpak talaga ang khalifa, pwede. Kaya nga may syura. At kahit sa kalagayan ng mga gobernador, pananagutin sila ng khalifa at ng syura na nagbabantay sa kanyang mga ikinikilos. Ngayon, kung yung pinunong palpak, pananagutin, tapos ang interpretasyon niya kagad, rebellion, yan liit-liit lang naman ng kanyang organisasyon, kala mo naman khalifa, mas lalong dapat panagutin yun. At siya ang nasa battle. Kaya mas dapat siyang palitan. Mas dapat siyang usigin. Mas dapat siyang panagutin. At iba't iba pang mga pwedeng gagawin sa kanya. Malalim itong usapin ng ta'mir o pagkakatalaga bilang pinuno. Pero nga inaabuso ito eh. Inaabuso ito ng mga tao. Inaabuso ito nang sa gayon ay makatikim sila ng kapangyarihan na hindi nila matitikman sa ibang paraan. Kasi incompetent sila eh. Sila mismo alam nila bobo sila. Hindi nila magagawa na magkamit ng kapangyarihan liban na lang sa iba't ibang mga paraan na mapandin lang. Mga di ba ano bang nangyayari sa maraming mga community? Papatirahin yung tao dun. Tapos may kondisyon pala. Kailangan sila ay magpapaalipin. Kailangan sila ay paghaharian. Kapag hindi ka magpapaalipin at hindi ka tatanggap sa kanyang paghahari, palalayasin ka. Kahit ginastusan mo pa yung bahay mo. Binili mo yung bahay sa kanya, binili mo yung lupa sa kanya. Kailangan mong lumayas kapag hindi ka nagpapailalim. Battle lahat yun ng mga ta'mir na yun, pagkapinuno ng mga taong ganoon. Kaya dapat sa mga ganyan, pinaninindigan ng jamaah na hindi sila magpapailalim sa ganong mga mapang-api ng mga pamumuno. Kasi kakalat ang ganyan eh. Sakit yan eh. Kasi maraming taong ganyan gusto magari-harian kapag nalaman nila na pwede palang mangyari mga ganyang bagay. Gagayahin din nila. Kung makikita nila, lalo na ng mga tao, kung ano ang tamang paninindigan pagdating sa usapin ng mapang-aping pinuno, kakalat din yun, lalaganap din yun, inshallah. Kasi, yun nga, nandito na tayo sa dulo ng panahon. So, naglipanan na ngayon yung mga sinungaling.
Hindi nga natin alam kung totoong Muslim ba talaga yung mga nagtatayo ng mga community na yan eh. Baka mamaya niyan, yan lang yung mga nabiktima ng mga shahada modus. Nahiya na lang kaya nagshahada na lang, nahiya. O kaya nakukulitan na sa nagdadawa. At dahil hindi naman totoong nag-Muslim, nung nakakita na meron palang pagkakakitaan sa Islam, ayun na, kinarir na ang pagmumuslim-musliman. Kaya nga ngayon ko pinaka naiintindihan yung jihad dalal munafikin, ang jihad laban sa mga munafik. At bakit kailangan ito? At kung paano itong gagawin. Ngayon sinasabi ng mga scholar, ang jihad laban sa mga munafik sa pamagitan ng patunay. Kadalasan sa pamagitan nito ng pangangaral, pananalita, paninindigan laban sa kanilang mga pakana. Yung hindi mananahimik lang tayo. Hindi mananahimik lang tayo. At ngayon naiintindihan ko, bakit ang pakikipagtunggali laban sa mga munafik tinatawag na jihad? Kasi nga naman, nando sila sa kufur eh. Nando sila sa kawalang pananampalataya. Ngayon, medyo komplikado ang jihad laban sa mga munafik. Hindi natin ito, kumbaga, hayagan na ginagawa. Kumbaga, katulad ng ginagawa sa jihad dalal kuffar. Diba? Malinaw, tinatawag natin silang kuffar, diba? Pero yung mga munafik, mas subtle yung paraan ng jihad laban sa kanila, hindi hayagan. Kasi unang-una, hindi rin naman sila hayagan eh. At duwag ang mga yan. Duwag ang mga yan. Hindi yan makikipaglaban ng harapan. Hahanap yan ng hahanap ng susumbungan. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, maghahanap ang mga yan ng masusumbungan para gagawa ng marumi nilang gawain. Para may gagawa ng marumi nilang gawain. Magsasaka to para na mga gusto nilang pamiminsala sa mga Muslim. So dito nga sa usapin nito ng pagkakasailalim sa mga tao sa dimmatullah at dimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yung huling hadith ay yung pagbibilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sundalo na katakutan si Allah. At sinasabi niya, makibaka kayo sa landas ni Allah, sa ngalan ni Allah, at labanan yaong mga hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Liban pa rito, meron pang ibinilin nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at narito yung paliwanag dito. So yung una, mama na qawlihi ugsu bismillah. Anong ibig sabihin ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makibaka kayo sa ngalan ni Allah? Ay ishri'u fi fi'lil gazwi musta'inina billahi mukhlisina lahu mutawakkilina alayhi. Sinasabi na makibaka kayo sa ngalan ni Allah ay humayo kayo sa pakikibaka na humihingi ng tulong ni Allah at ginagawa ito ng taos-puso para kay Allah. Na ibig sabihin, ang jihad gagawin natin sa layunin na kaluguran tayo ni Allah. At sa layunin na mangibabaw ang salita ni Allah. Hindi para sa kung ano pa mang bagay. Kaya nga doon sa hadith, di ba? Kabilang sa unang papapasukin sa impyerno, yung nagjijihad. Na nagjijihad para lang sabihin ng mga tao na siya ay matapang. Maring hindi niya hangad yung ganima, di ba? Kundi niya talaga gusto yung pumatay ng tao. Pero yun ang gusto niya, yung pinupuri siya ng mga tao na siya ay matapang. Riya pa rin. Dahil dito hindi niya nagawa ang jihad sa tamang pagkakatupad nito. Kaya nga sa aya sa Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, makibaka kayo sa landas ni Allah sa tamang pakikibaka. Sa landas ni Allah. At ito yon, dito rin yung nagsisimula. Na makikibaka tayo sa landas ni Allah na nananalig kay Allah, humihingi ng tulong kay Allah at merong dalisay na layunin para sa kanyang kaluguran. Alhamdulillah. Sumunod, udkurul ladina la yajuzu qitalahum fil jihadi. Walimada.
Sino raw ang mga hindi pinahintulutan na labanan sa jihad at bakit? Ibig sabihin, hindi pwedeng papatayin. So, bukod sa mga Muslim, kasi nga, di ba, ang pakikibaka sa mga Muslim, yung pagtibay talagang Muslim ay kitalo fitna, hindi may tuturing na jihad, bagkus ito ay labanan dahil sa fitna. At ang jihadul munafikin ay hindi sa pamagitan ng sandata, bagkus sa pamagitan ng pananalita, pangaral, at pagtuklas sa kanilang mga pakana. Yun nga, intelligence at counterintelligence bilang jihad laban sa mga munafik. Merong mga grupo ng kuffar, kumbaga, itong mga tao na ito na tinutukoy, tukuyin na natin na sila hindi talaga mananampalataya. Hindi talaga sila Muslim, pero nandun sila sa lugar na kung saan merong jihad sa pagitan ng mga Muslim at mga kuffar. So, tinutukoy dito, la yajuzu qitaluhum, sino yung hindi pwedeng papatayin sa jihad. At dito, pinangungunahan na natin, eto sa jihad hindi pwedeng patayin. Paano pa kaya kung walang jihad? Di ba? Paano pa kaya kung walang jihad? Yung katulad ng ginagawa ng mga terorista. Diba na lang dito sa Pilipinas. Wala namang jihad sa pagitan ng mga Muslim at ng kuffar, di ba? So bakit mo papatayin itong mga taong ito? Ayun nga, kailangan paulit-ulit natin itong matatalakay. Kasi hanggang sa dulo ng panahon, merong mga Muslim na magmamarunong. Merong mga Muslim na magmamagaling. Merong mga Muslim na hindi maniniwala sa maaalam. Kasi yan ang unang tactical ni Satanas eh. Siraan ng maaalam sa mga tao para hindi sila pakikinggan ng mga tao. Nang pakikinggan nila, yung mga kapwa lang din nila. So dito, humulmuahaduna. Ang unang hindi pwedeng papatayin ay yung mga muahad. So dito muli, balikan natin, i-review natin yung mga uri ng kuffar. Diba? 4. Yung mga mukatil, ito yung mga sundalo ng kalaban. At pagdating pa nga sa mga mukatil, ang pwede mo lamang pipinsalain na sundalo ng kalaban, yung on-duty na kalaban. Pag off-duty, hindi mo pwedeng pipinsalain yun. Ambushin mo, di ba? Ambushin mo, katulad ng ginagawa ng NPA, Alex Bongkayo Brigade, di ba? Sparrow Unit, at iba't iba pang mga ginagawa nila. Yung mga nangyari sa Mindanao, halimbawa, sundalo, mamimili lang ng mga pagkain para pang-ayuda sa mga tao, titirahin pa nila. Hindi pwede yun, hindi kasama yun. Hindi sila mukatil. Hindi sila mukatil. Kahit pa hindi sila napapaloob sa natitirang 3 eh. Yung muahad, musta'man, at yung dhimmi. Yung muahad, eto ni mga tao, mga kuffar pa rin ito ha. Basta itong 4 na ito puro kuffar. Mukatil, sundalo ng kalaban na on duty. Kaharap mo talaga sa digmaan. Kaharap po sa digmaan, sa labanan. Pero kung wala kayo sa duty, di ba? O masasalubong mo pa nakilala mo pa kasi nagkabarilan kayo nung 1 linggo eh. Wala, hindi mo yung titirahin. Off duty kayo eh. O kahit naka-duty ka tapos siya off duty, hindi mo rin yun titirahin. Pangalawa, yung mga muahad. Muahad, ibig sabihin sila, meron kayong kasunduang pangkapayapaan sa kanila o sa bansa nila. Diba? Citizen sila ng bansa nila. Diba? Pareho silang kuffar. Bawal mga Muslim, may jihad laban sa mga Amerikano. Diba? Nakikipagbarilan tayo sa mga Amerikano. Oh. Tapos meron doong kabilang sa mga hindi Muslim. Sabihin natin sundalo din. Tapos sila ay, kumbaga hindi naman nga kabilang sa mga mukatil, tapos muahad pa. Sabihin na natin sibilyan na merong kasunduan pangkapayapaan sa kanila, hindi sila idadamay, lahat-lahat. Ngayon sa jihad, hindi porke kuffar, damay silang lahat. Kasi kahit sa jihad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo, hindi naman nandadamay ng kung sino-sino lang. Hindi nila lahat. Hindi nila lahat. Dito sa mga muahad, diba, ito na yung mga may kasunduan pangkapayapaan. Hindi na binanggit dito pero babanggitin natin. Yung mga musta'man. Ito na yung mga nasa kalagayan ng asylum sa mga Muslim. Asylum. Yung parang si Harry Roque ngayon, di ba? Naghahanap siya ng asylum doon sa the Netherlands. Tapos nauna na sa kanya si Joma. May asylum.
Halimbawa, merong may asylum, pero hindi naman din yung basta-bastang tatanggapin ng mga Muslim eh. Ba, merong kriminal, di ba? Alam natin, meron yung mga war crimes, meron yung mga crimes against humanity, meron siyang mga, kumbaga, political prisoner. Hindi yung tatanggapin ng mga Muslim. Pero alam natin, merong tao, inuusig dun sa kanyang bansa, sa kadahilan ng politikal, halimbawa, pwede yung tanggapin ng mga Muslim, bibigyan siya ng asylum. So yun, hindi yung pwedeng pipinsalain din. At syempre, yung dhimmi, yung hindi Muslim na minority na nakatira sa bansang hindi Muslim. So, tulad halimbawa ng mga OFW sa Saudi Arabia, di ba? Ang daming hindi Muslim doon. Mga Pilipino, Indiano, iba-iba pang lahi. Pero dito sa mga tao na maaring nandoon sa lugar ng labanan, sa lugar ng jihad, sa Muahad Tinukoy, kasi pwedeng nandun din sila eh. Doon sila nakatira halimbawa, o napadpad lang sila doon. Lalong-lalo na sa kalagayan ngayon ng, halimbawa yung Red Cross. Red Cross, di ba? International Organization. At iba't iba pang mga humanitarian organization na tinatarget din ng mga Hudyo. Ganyan sila kasama. Buti naalala natin yung mga Hudyo. Kasi dito natin maiintindihan bakit bawal pinsalain yung mga muahad. Di ba? So yung Red Cross halimbawa, di ba? Oh. Sabihin man nating Amerikano. Sige, Amerikano din. Amerikano nga yun, may digmaan tayo laban sa Amerika halimbawa. Pero yung digmaan natin laban sa Amerika, laban lang sa mga sundalo, hindi laban sa civilian. At ang nasa Red Cross, automatically civilian. So hindi natin yun papatayin. Pero mga Hudyo, wala silang pakialam dyan eh. Wala silang pakialam. Journalist, pinapatay nila. Red Crescent, pinapatay nila. Yun nga, katumbas ng Red Cross na nag-ooperate sa Middle East. Mga NGO, pinapatay nila. So, hindi natin pipinsalain yung mga muahad. At ito na, yung mga nababanggit sa mga hadith, Rohban, Nisa, Sibyan, Gairal Baligin. Yung mga monghe, yung mga kababaihan at mga kabataan na hindi pa dumating sa edad ng pagbibinata at pagdadalaga. Lalong-lalo na kung babae. Hindi talaga pipinsalain. Kung wala pa sila sa edad ng pagdadalaga. Sa mga rohban, napapaloob na dito lahat ng mga tao na may, kumbaga yung kanilang trabaho, may kinalaman sa relihiyon. Pari, pastor o imam o ano paman. Hindi sila idadamay. Kasi ang unang assumption kasi sa kanila, kahit sa batas ng kuffar, ang unang assumption sa mga tao na ito, neutral sila eh. Neutral sila. Hindi sila dapat nakikialam sa labanan. Lahat ng tao, ibig sabihin, pwede nilang tulungan. Sa batas ng kuffar yun. Pero sa atin, hindi natin sila pipinsalain kasi pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kapag inapi nga rin sila, may practical din na dahilan nito eh. Kapag inapi natin sila, maaring ma-interpret ito bilang pang-aapi sa relihiyon. Pang-aapi sa relihiyon. Pero ngayon nga, paano na lang yan, yung religious persecution, di ba? Yun agad ibibintang nila. Hinuli yung pari, hinuli yung rabbi. So, dapat maingat yung mga Muslim dito. Pero nga, paano kung napagtibay na meron siyang kinalaman sa pakikidigma laban sa mga Muslim? Bawa nagtatago ng mga armas, nagsusupply ng pagkain sa mga sundalong kalaban ng mga Muslim sa jihad, iimbestigahan yun. At magkakaroon ng paghahatol. Pero in general, hindi sila pipinsalain. Kababaihan ganun din. Kaya nga nung minsan, sina Khalid bin al-Walid, nagmamarcha sila eh. So meron silang nadaanan na babae patay. Nauna si Khalid bin al-Walid. So, ibig sabihin, sa mga patrolya kasi o kapag nagmo-mobilize yung mga sundalo, hindi yung sabay-sabay maglalakad eh. Palagi merong scout, merong mauuna na grupo ng mga sundalo. Para kung maka-encounter nila yung kalaban, yung nasa likod mabababalaan na.
At maubos man sila sa unahan, yun din yung vanguard nga. Vanguard. Yung mga nauuna sa, sa grupo. Maubos man silang lahat, sila lang. Hindi yung lahat na ma-ambush sa pangkalahatan. Kaya hindi realistic yung yung mga pelikula na yung ina-ambush ubos lahat. Kasi mauna yung vanguardia talaga na pag baga, mapalaban yung nauna, ang gagawin ng vanguardia nung vanguard, magraradyo agad yun. Okay, magpapadala ng tao. Babalik yung isa sa kanila o dalawa. Sabihin nila dun sa main na tropa na may contact, may kalaban. Ganun na palaban sila. Okay, magpaplano ngayon yung main. Kung aabante ba sila o dadaan sila sa iba, iba't iba pang paraan para ma-reinforce yung nauna. Sila Khalid bin al-Walid yung nauna. Kaya inaasahan nila, ang suspetya nila, si Khalid bin al-Walid yung pumatay doon sa babae. Maraming maraming din pinagdaanan si Khalid bin al-Walid na ganitong mga, pwede natin sabihin kontrobersya. Kumbaga mga bagay-bagay na napapatanong yung mga tao kung moral pa ba yung ginawa. Kasi ganun talaga yung mga sahaba mahigpit sila pagdating sa moralidad. Kaya si Omar bin Khattab radiyallahu anhu nung naging khalifa siya, yun ang kabilang sa una niyang ginawa. Palitan si Khalid bin al-Walid, hindi dahil sa masama si Khalid bin al-Walid. Gusto niyang pangalagaan yung moral din ng mga Muslim. Yung moral, ibig sabihin yung kanilang damdamin na hindi nila akalain na nananalo sila sa digmaan dahil kay Khalid bin al-Walid. Kaya pinalit niya si Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. So nung nadaanan nila yung babae, nandun pa yata si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun nung kasama doon sa main na mga sundalo. Sabi niya, so yung tao na yan, hindi niyan kaya lumaban para mapatay. Kumbaga. Kasi pwede rin naman nga mangyayari, kaya ko nabanggit yung hadith na yun, yung babae nasa labanan, di ba? O pwede mong mapatay yun. Yung babae na yun na nasa labanan. Nakitang-kita mo. Nakikipagbarilan sa'yo, babae. Di pwede mo na barilin yun. Pwede mo na ring barilin. Pero siguro nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ng mga sahaba, siguro nakita nila, yung babae wala namang armas o ano pa man. So, kaya nila nasabi na hindi naman yan mandirigma para mapatay. Kumbaga, hindi pwedeng pinsalain yung kababaihan. Again, di sa jihad, yung mga bata. Pero paano nga yan kung yung bata armado din, di ba? So, pareho lang din. So, dito magiging case-to-case basis. Pero ang general, bawal patayin sa jihad o bawal digmain yung mga tao na mayroong kasunduan sa mga Muslim. Yung kababaihan o yung mga pari din, pastor at iba pang pinunong panrelihiyon. Yung mga rohban, lahat ito, lahat ng relihiyon. Buddhist man yan, Hindu, Shinto, Kibulohi, ano pa mang relihiyon nila. At yung kababaihan at kabataan. Wa innama nuhiya an kitalihim liannahum la yakunu minhum kitalun galiban. Ang pagbabawal nga ito, alhamdulillah, malinaw dito. Ang pagbabawal sa paglaban sa kanila o pagpatay sa kanila ay dahil sa kadalasan hindi naman talaga sila mga sundalo. Itong mga tao na ito. Diba? Yung mga pari, lalo na pari, kababaihan at kababaihan. Wa in kana minhum kitalun aw tadbirun kutilo. Dito malinaw din. Pero kung sila ay nakikibaka, diba? At sila ay kumbaga may sabwatan doon sa mga sundalo. Ibibigay sa kanila ng pagkain at iba pa. Pero yun nga rin, lilinawin natin, pwedeng mangyayari sa mga pari kasi, di ba? Lahat naman tutulungan nila Napadaan yung Muslim, bibigyan nila pagkain, bibigyan ng tubig. Kung meron sugatan sa atin, gagamutin nila. Tapos kapag merong kalaban, gagamutin din nila. So depende. Kaya nga magkakaroon ng investigasyon. Pero kung malinaw na yung mga sibilyan ay nakikipagtulungan sa kalaban, so ganun din, iimbestigahan din sila. Kasi pwedeng nagpapanggap lang yun na sibilyan o iba pang mga kalagayan. Pero hindi sila agad-agad
papatayin o lalabanan katulad ng mga kalaban ng mga sundalo. Ganyan nangyari sa Vietnam eh. Sa Vietnam. Kaya maraming mga sibilyan ang napatay. Kasi mga Amerikano, mga warsyak noon, yung panahon na yun, yung Vietnam. At umabuso talaga sila. Umabuso talaga sila sa kanilang kapangyarihan. Maraming mga pinagbibintangan lang nila na nakikipagtulungan sa Vietcong. Sa Vietcong. Yung Vietcong, yun yung mga North Vietnamese, mga komunista na nandun sa South Vietnam. Kasi nahati dati yung Vietnam eh. North and South. Tapos iba pa yung North Vietnamese Army. So yung pinagdududahan nila. Eh, lalo na nung panahon pala nung Hapon dito sa Pilipinas, yun nga yung makapili. 'Di ba? So kung yung tao natiyak mo na makapili talaga kumbaga espiya para sa mga Hapon, halimbawa, ng panahon na yun, eh, pwede na rin patayin kahit civilian pa yun, kahit wala yung ranggo sa army ng mga Hapon, hindi siya sundalo. Kumbaga kung siya ay collaborator. So hindi basta-basta ang pagpatay sa mga tao na ito, alhamdulillah, ito na nalinaw na naman natin sa usapin na ito, alhamdulillah. Ito yung ano nga, yung iba pa mga bahagi inshallah. Kasi mahaba yung paliwanag dito sa hadith na ito. So dito, itong chapter na ito, yun nga ay napapaloob na dito ang usapin ng pamumuno at usapin sa jihad, alhamdulillah. Kasi mainam na inailagay itong chapter na ito. Kasi dapat gagawin ang jihad alang-alang kay Allah. Unang-una. Siyempre mainam na nabanggit din ito kasi pangunahin ito na mga bagay na napagkakamalian ng mga tao. Mali nilang nauunawaan. Kaya nalinaw dito. Mainam na nalinaw dito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.